But imagine, when we get to that European level, Jumar and Kai are going to be playing together. AJ and Kai are going to be playing together. They're going to find ways, because we're going to need to, because we're going to meet that kind of size. Mga ka-express, ang Gilas Pilipinas ay magsasagawa ng kanilang third full practice session ngayong July, at kasabay nito, muling umiingay ang tanong na matagal nang inaabangan, mabubuo na kaya sa wakas ang triple towers ng ating national team? Kai Soto, AJ Edu at Junmar Fajardo, tatlong higante na kung magsama-sama sa loob ng court, kayang baguhin ang landscape ng FIBA Asia Cup. Pero sa likod ng hype, may malaking realidad. Lahat sila ay may injury history at hanggang ngayon wala pang kumpirmasyon kung sabay-sabay ba silang magagamit sa loob ng sistema ni Coach Tim Cone. At bakit ito mahalaga? Sa international basketball, lalo na sa Asia, bihira ang team na may ganito kalaking front-court depth. Kung magsama-sama sina Kai, AJ at Junmar sa rotation, magkakaroon ng Gilas ng kombinasyong marine protection, scoring at veteran leadership. Pero hindi pa rin sigurado kung aabot sa ganitong point. Si Kai ay kasalukuyang nasa advanced stage ng ACL rehab. Si AJ ay patuloy na binabantayan ang kanyang knee stability. At si Junmar ay hindi pa 100%. Ang tanong ngayon, kahit nasa practice na, gaano ba sila kahanda? May footage na nagpapakita ng presence nila sa gym, pero hindi pa malinaw kung full contact o limited lang ang participation. Kung hindi pa rin sila sabay na ma-field sa drills, baka patuloy na manatili sa drawing board ang triple tower plan. At kung ganun nga, babalik ulit ang Gilas sa next man up mode, isang pattern na ilang beses nang nasubukan pero hindi laging nagtagumpay. So sa video na ito, susubukan natin ang mas malalim na usapan sa likod ng headlines. Titingnan natin ang totoo sa loob ng practice gym, sino ang nasa kondisyon, sino ang limitado, at ano ang implikasyon nito sa final lineup ng Gilas para sa Asia Cup. Triple tower ba talaga ang plano? O panaginip lang na maganda pakinggan pero posibleng buuin? Matagal ng plano pero hanggang ngayon ay nanatiling tanong kung kailan nga ba talaga mabubuo ang triple towers ng Gilas Pilipinas. Sa ikatlong practice session ngayong July 2025, sana masilayan natin sila sa gym, ang tatlong pangalan na matagal nang inaasahan ng mga fans at coaching staff na bumuo ng pinakamalalim at pinakamataas na front-court rotation sa kasaysayan ng Gilas. Pero ang tanong, this time ba magiging totoo na? Sa nakaraang mga buwan, puro uncertainty ang pumalibot sa injury status ng tatlo. Si Kai ay galing sa kanyang ACL tear nitong January, isang injury na karaniwang nangangailangan ng 6 hanggang 9 na buwan na recovery. Pero sa recent reports, nasa advanced rehab stage na raw siya at posibleng makasali sa non-contact drills. Si AJ Edu naman, after a series of knee issues, ay nagsabing handa na siyang anchor the middle kung kakailanganin. Siya ang naging pinaka-promising presence sa paint habang wala sina Kai at Junmar. Pero kahit siya, hindi pa raw full clearance ang meron. Samantala si Junmar, bagamat matagal ng haligi ng Gilas, ay may indiinda pa rin calf injury at nililimitahan pa rin sa kanyang training. Sa loob ng practice gym, maraming spekulasyon. May nagsasabi na sinusubukan ng Iran ang mga plays na may dalawang bigs sabay-sabay. Pero wala pang nakikitang senyales na sabay-sabay na ipasok sina Kai, AJ o Junmar sa isang rotation. Mahalaga ito dahil hindi lang ito usapin ng height o experience. Kailangan dito ang conditioning, mobility at chemistry. Kung hindi ito may pakita sa practice, imposible itong ipasok sa actual game. At sa ilalim ng pressure ng paparating na FIBA Asia Cup, hindi na pwedeng mag-experiment ng walang malinaw na resulta. Kung hindi ngayon mabubuo ang triple towers, kailan pa? O baka naman, tulad ng mga nakaraang taon, babalik ulit ang Gilas sa undersized lineups at adjustment-based systems. At sa susunod na bahagi, susuriin natin kung paano ito tumatama sa mismong sistema ni Coach Tim at kung bakit crucial ang role ng bawat isa sa tatlong bigs na ito. Kung ang pagbuo ng triple towers ay pangarap ng mga fans, para kay Coach Tim, ito ay isang system-level challenge. Hindi pwedeng basta-bastang ipagsama lang sina Kai, AJ at Junmar dahil sa kanilang tangkad. Ang tanong, pasok ba sila sa triangle system? At kaya bang mag-survive ang spacing, tempo at defensive coverage kung sabay silang nasa loob? Sa Troya, si Kai ang pinaka-mobile sa tatlo. Kaya niyang mag-slide sa power forward spot, mag-switch sa perimeter at magbigay ng weak side help defense. Sa AJ naman, bagamat may injury history, ay kilala sa solid fundamentals at timing sa shot blocking.
Si Junmar, veteran at low post anchor, nagbibigay ng physical presence na wala sa ibang Gilas bigs. Pero kung ang tatlong ito ay pasok ng sabay-sabay, makikita ang mga tanong. Sino ang kakayaning mag-close out sa shooters? Sino ang mabilis bumaba sa transition? At anong spacing ang matitira para kina Justin Brownlee o Dwight Ramos? Sa mga nakaraang tournaments, ipinapakita na ni Coach Tim ang kakayahang mag-adjust sa personnel. Noong unang FIBA window, gumamit siya ng undersized lineup dahil kulang sa big men. Ngayon na may possibility of full front court rotation, kailangang ma-integrate ito nang walang nasasayang na possession. Ang challenge ay hindi lang physical readiness ng mga players, kundi kung functional ba talaga ang tatlong bigs na ito sa isang modern international system. At isa pang issue, wala pa tayong malinaw na footage kung saan nakikitang sabay silang tatlo sa court kahit sa practice. Kung ito ay hindi na itrabaho ngayon, baka lumabo na naman ang eksperimentong ito sa actual tournament. Posibleng isa lang o dalawang big ang i-field sabay-sabay depende sa matchup. Halimbawa, kontra Lebanon o Japan, baka hindi suitable ang mabagal na rotation kung sabay ang tatlong higante. Sa system ni Coach Tim, ang disiplina at predictability ang mahalaga. Walang puwang para sa eksperimentong kulang sa data. At kung ang tatlong ito ay hindi may pasok ng may synergy at speed, baka mas mainam pa rin ipagpatuloy ang 2 big rotation na may stretch capability. At titingnan natin kung ano ang mas malaking implikasyon ng lineup decisions na ito, hindi lang para sa Asia Cup, kundi para sa direksyon ng Gilas sa mga susunod na taon. Kung hindi mabubuo ang Triple Towers ngayong 2025, hindi lang ito simpleng diskarte sa lineup, isa itong simbolo ng mas malaking tanong, nasa na ba talaga ang direksyon ng Gilas? Sa bawat practice na hindi buo ang front court, sa bawat posisyon na pilit pinupuno ng undersized players, lalong lumalalim ang pangamba ng mga fans. May identity crisis ba ang ating national team? Ang ideal na Gilas frontcourt, Kai bilang modern big, AJ bilang defensive anchor, at Junmar bilang low post bruiser, ay dapat nagsasama ng past, present at future ng Philippine basketball. Pero kung palaging may health setbacks at walang sapat na oras para buuin ang chemistry, paano ito magiging pundasyon? Ang mga desisyong ginagawa ngayon ay hindi lang para sa FIBA Asia Cup, kundi para sa 2026 World Cup qualifiers, sa long-term Gilas score at sa international credibility ng programa. At dagdag pa rito, may public pressure na sa panahon ng real-time news at instant footage leaks, hindi sapat ng work in progress ang naratibo. Gusto ng mga Pinoy ng direct shot, ng identity, ng linya, kung saan makakita sila ng pag-asa. At kung ang Triple Towers ay paulit-ulit na pangakong hindi natutupad, maaring mawala ng tiwala ang masa, lalo na sa leadership ng coaching staff. Marami rin ang nagtatanong kung hindi ngayon ang window para subukan ang tatlong bigs, kailan pa? At kung hindi ito maayos na maipatupad, baka hindi lang ang sistema ang kailangang baguhin, kundi ang kabuuang pananaw natin kung paano dapat binubuo ang ating national team sa panahon ng global basketball. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.